Narinig niyo na ba yung kasabihan na the bigger you are, the harder you fall? Yes, kahit yung mga ultra-rich ay nagkakamali. Kung gusto niyo malaman kung ano mga yon, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Akala kasi karamihan po natin na mga mayaman ay immune sa mga pagkakamali pagdating sa pera. Alam nyo, mas malaki pa ang kanilang pagkakamali minsan sa buhay. So, pag-uusapan na po natin ang mga money mistakes ng mga ultra-rich. Okay, at the same time, anong insights at paano natin ma-avoid to? Number 1, okay, mga pagkakamali po nila, over-expansion or over-leveraging. Alam mo, may mga mayayaman po na talagang nauubos ang kanilang kayamanan na dahil nga sa sobrang aggressive. Kaya nga, pag ikaw ay nandiyan ka pa lang, payaman ka lang, let us be very cautious. No? Mag-ingat po tayo, huwag tayo masyado mag-aggressive. Just to give you a perspective, may kakilala po ako ng isang tao na talagang sobrang laki ng kanyang business, naging profitable, pero nag-expand siya too fast and too soon. To cut a long story short, nung natapos po ang kanyang business, nag-declare po siya, hindi naman siya nag-declare ng bankruptcy, pero nalugi po siya ng over 250 million pesos. Almost 10 years niya binayaran po yun. Napakahirap po. Kaya mag-ingat po tayo. Always remember, pag ikaw ay kumikita na, mag-isip bago mag-invest. Number 2, neglecting personal relationships. Masyadong nakafocus sa business na pababayaan na ang pamilya. In reality, ito lang po atin-atin lang to. No, I have never seen and witnessed any billionaire will ever say on their dying bed at the hospital, I wish I'd spend more time with my business. Karamihan po sa kanila nagsasabi, I wish I'd spend more time with my family, with my loved ones. Kaya nga, pag ikaw ay kumikita, huwag tayo makalimot kung bakit po tayo kumikita at the first place, hindi para kumita ng bilyon at milyon. Ang goal natin is syempre makasama ang ating pamilya. Does it make sense? If it makes sense, type make sense sa comment section. Number 3, third common mistakes ng mga mayayaman is the lack of financial successor. When you say financial successor, hindi naturuan ang mga anak sa paghawak ng pera o sa pag-manage ng negosyo. May mga naririnig akong syempre na mga quote na nagsabi, it's the first generation that makes the million, the second generation that inherits the million, and the third generation that loses the million. Do you agree? Alam mo, in reality, nakausap ko ang aking, syempre, mentor na si Francisco. Nung one time nang nag-uusap kami, sabi niya sa akin, Chinky, do you want to know what's the worst thing that can happen to this generation, the young generation of now? Sabi ko, ano yan? They never experience to become poor. I'm not saying all, but some, di ba? Pagka ikaw, privileged na yung pamilya mo, makaka-LL ka na, hindi sila dumaan sa hirap eh. Kaya, yun ang nangyayari. Since di dumaan sa hirap, nagkakaroon ng privilege mentality or privilege na lifestyle and tinatawag na entitlement mentality. Agree or disagree? Kaya nga, para sa mga medyo nakaka-LL na, di ba, nanggaling ka sa hirap, tapos gusto mo talagang gumanda ang next generation, make sure you teach them, you train them, do not spoil them. Let's go to the fourth mistake of the ultra-rich, ignoring health. Totoo, puro trabaho at negosyo na papabayaan ng kalusugan. Sino sa inyo guilty dito? Pakitype lang ang word na guilty. Ang reality is this is what I've also realized. Diba? We all use all our health right now to gain all the wealth in our lives, but at the end of our lives, we use our wealth, our money to gain back our health. Kaya nga nakakalungkot minsan no, na talagang mga mayaman, mga bilyonaryo, pero yun nga, yung kalusugan, wala. Kaya nga kailangan balance lang po. Number 5, money mistakes of the ultra-rich is overindulging in luxury. Again, afford nila, pero minsan sobra ng paggastos eh. Hindi naman kailangan, di ba? Again, kanya-kanyang trip lang to. Kung talagang super billionaire ka o millionaire ka, kung yan ang gusto mo, okay lang. Not to the point na maubos ang iyong kayamanan. Kasi sa totoo lang, sometimes may mga bumibili. Again, kung binibili mo yan dahil plano mo, gusto mo, passion mo, pinaghirapan mo, okay lang yan. Pero, may mga iba kasi bumibili, ang goal niya talaga is to impress the people that they don't like and talagang they people that they hate.
Alamin mo talaga ang tunay na dahilan kung bakit mo binibigay isang bagay. Guys, I hope you are learning in this session. Meron pa tayong 5, okay? So if you like this session, do me a favor, paki-like lang and subscribe itong channel na ito. And also, add the notification bell para pag may mga bagong videos po tayo ay notify po kayo. Number 6, money mistake also. Sa sobrang comfortable na kanilang buhay, they fail to adapt to market changes. Hindi agad na sumasabay sa trend and economy. You know what? Let me tell you this. This is one thing I've learned in the 21st century. You may run a profitable business right now. If you are not open to change, maniwala ka, you can immediately lose everything. One thing that I've learned in life is this: the only thing that is permanent in this world is what? Change. It's either you change or you become extinct. You do not innovate, you evaporate. Let's go to number 7 mistake. Ito po. Neglecting helping others or philanthropy. In other words, sa sobrang naiisip lang yung sarili, hindi na nakakapagbigay pabalik sa komunidad o sa mga taong nangangailangan. Alam mo, kailangan po natin maunawaan kung bakit tayo pinagpala ni Lord. The reason why pinagpala po tayo ni Lord, para tayo ay maging pagpapala sa kapwa. Huwag sana tayo mapagod na tumulong. Tulungan natin yung mga taong kailangan tulungan. Huwag natin tulungan yung mga taong hindi dapat tulungan. Dapat sa ating kinikita, nag-iiwan po tayo ng percentage para tayo ay makatulong. Agree? Number 8. 8 money mistake ng mga ultra-rich is this. Ito, sana wag niyong gawin. Yung tinatawag na poor estate planning. Hindi maayos na plano para sa mana sa pamilya. Alam mo, ang dami kong mga kakilala na nakikita na nag-aaway-away nung nawala na po ang, syempre, yung pinaka-ulo. Di ba? Ang pinaka-tatay, pinaka-nanay. Yung mga magkakapatid nag-aaway. Kaya nga, very important po, kung kayo po ay may mga ari-arian na, pag-usapan nyo na to. Diba? Dapat kay kanino, para kanino to, para ano, para pagdating ng panahon, hindi dapat pag-awayan, diba? Yung mga mana. Alam ko, habang sinasabi mo ito, Chinky, huwag kayong mag-alala, wala naman ako ipamamana. Huwag naman sana ganun. Sana naman mangarap tayo na meron tayong pamamana. Number 9, na money mistake of the ultra-rich is this: failure to plan for liquidity. Lahat po kaning asset po, kasi hard asset. Ano yung ibig sabihin ng hard asset? Lahat nasa real estate, nasa negosyo, di ba? Or let's say, nasa mga paper assets na hindi agad madidispose, hindi agad mabebenta. Kaya pagdating ng panahon, anong po nangyayari? Since kailangan nila ng cash, mapipilitan na ibenta po ang kanilang assets na palugi instead na kumita. Ang dami ko na-witness na ganyan. Kaya wag na wag nyo po gagawin yan. Make sure, pag meron kayong physical asset, dapat meron kayong liquidity. Okay? And last but not the least, the 10th, okay? Common money mistakes ng mga ultra-rich, sana na hindi nyo na rin daanan at gawin: overconfidence in themselves. Masyadong nagtitiwala na sa kanilang sarili. Parang sinasabi ko, galing-galing ko na, nagawa ko na lahat yan, paano pa ako magkakamali? Let me tell you this, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kahit anong kagaling mo, gaano ka kagaling, minsan nagkakamali ka pa rin. Kaya it's very important, once you have reached up to a certain level, learn how to ask the right people, the right questions. Iba pa rin yung tinatawag na outsider's perspective, or let's say a professional perspective. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. Do you agree? That's the reason why I myself, when I make mga big financial decisions, I seek guidance and counsel. Guys, nagustuhan mo ba tong session natin na ito? Kung nagustuhan mo, ito lang good news. Kung gusto mo rin makaiwas sa mga pagkakamali pagdating sa pera, pagod ka na sa parati na lang na nagkakamali ka sa mga desisyon mo when it comes to money. Nako, kung ang sagot mo ay oo, pagod na pagod ka, I want to bless you. I want to invite you to read one of my chapters of my latest book na sinulat ko. Okay, ito po yung 10 utos. Oo, 10 utos. Pero hindi ko lang tatapusin yung title para may clincher po. 10 utos na book po that can help you to save you a lot of money. So if you're interested to get the free chapter, all you need to do is just click the link below or type the word utos in the comment section. Sana na-enlighten po kayo sa session po natin dito. At marami pa akong session. Itong 10 common money mistakes of the ultra-rich. Meron din akong common money mistakes of the middle class at 10 common money mistakes of low-income earner or minimum wage earner. Abangan nyo na rin po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.